At itong mga congressman na ito, sila pang nagpapalago ng problema natin. So very ironic, no? Sa gobyerno ka para gibain ang gobyerno. Correct. Ano ba klaseng good point. Ano ba? Yeah, kaya nga sabi ko nga yung party list system law ay dapat tutuunan ng pansin talaga. Alam ko marami magre-react yan. Alam ko marami magagalit, madadama yung ibang party list na wala namang ginagawang masama, pero dapat tutukan talaga ito na dapat ma-disqualify itong klase mga party list na ito na nagsusuporta sa enemies of the state. It depends on their priority. Sa bagay. Kung anong priority nila. Basta sa akin, mas priority ko talaga itong kinabukasan ng kabataan. Kahit na anong sabihin nila na ibang priority ang tutukan natin, this is very, very important. Kaya dapat priority on the list na bigyan natin ng atensyon itong problema na ito. Dahil alam mo na mamayagpag na naman sila ngayon, lalong-lalo na feeling victorious sila ngayon, feeling successful sila dahil naharang nila yung CIF ng Office of the Vice President at saka yung DepEd. So feeling victorious sila ngayon. So ito yung nakaka-attract naman ng atensyon sa mga kabataan, lalong-lalo na dyan sa mga nangungunang eskwelahan dyan ng napakalakas ang recruitment. Ginagamit nila yan na pangkamo, no? Sa school ni Ma'am Nori. Sir? Ginagamit nila yan para ma-encourage ang kabataan na sumapi sa kanila. Sir? Opo. Yes. We're very grateful nga na you took on this issue, no? Kasi if there's one thing that has caused the Filipino people a lot of pain is that our own leaders, no, ay tikom ang bibig pagdating dito. At para bagang wala kaming kasama dito, no? Para bagang kami nakikipaglaban sa isang halimaw na mag-isa lang kami. Kaya napakahalaga na nakita namin, nakasama namin kayo dito, sir. So, maaari bang ikwento ninyo sa amin, kahit na briefly lang, your personal journey and why is it that this matters to you? Right, sir. Ito very special sa akin, no? Kasi siguro I have dedicated the fruitful years of my life sa serbisyo, in the service of this country. Ilang bisis kong sinugal yung buhay ko para sa pagsiservisyo ng ating bansa. Kaya ako'y galit na galit ngayon pag makakita ako ng isang congressman na congressman Apir! Pare-pareho tayo, sir. Ako kumukulo talaga ang dugo ko eh. Kasi sabi ko nga kahapon sabihin nila, tirahin nila ako na wala akong hindi ko no-observe yung interparliamentary courtesy dahil pareho kaming mambabatas. Pero sabi ko, my love and loyalty to this country goes over and beyond the observance of interparliamentary courtesy. Respeto ko yung ibang senador ay ibang congressman din, pero pagdating itong congressman ng mga komunista na sumisira na ating bayan, ay wala talaga akong respeto. Pasensya na. Sorry na lang talaga. Wala talaga akong respeto kahit kunti dito sa mga tao na ito dahil buong buhay ko rin ay aking dinedicate dito para matapos itong problema sa insurensya. At itong mga congressman na ito, sila pang nagpapalago ng problema natin. So very ironic, no? Nasa gobyerno ka para gibain ang gobyerno. Correct. Ano ba klaseng good point. Ano ba? Yeah, kaya nga sabi ko nga yung party list system law ay dapat tutuunan ng pansin talaga. Alam ko marami magre-react yan. Alam ko marami magagalit, madadama yung ibang party list na wala namang ginagawang masama, pero dapat tutukan talaga ito na dapat ma-disqualify itong klase mga party list na ito na nagsusuporta sa enemies of the state. Correct. Kailangan talaga dapat na matapos ito dahil pabalik-balik ang problema na parang niluluko lang tayo itong mga tao na ito. Senator Bato de la Rosa, sir, as a rejoinder, yung interparliamentary courtesy, sir, sa pananaw ko, can only be extended doon sa matitino at totoong kongresista. Pero yung nagpapabagsak sa gobyerno sa loob ng kongreso, hindi sila pwedeng i-extend ng interparliamentary courtesy, sir. Ayon sa mga mamamayan natin, dapat sila litisin, tanggalin sa kapangyarihan
at papanagutin sa batas for undermining the authority and the sovereign authority of the state. Tama po ba, Senator Bato? Tama ka, no? Kasi yun ang mga in-observe namin na interparliamentary courtesies is only a matter of tradition. Yes. Wala naman talagang batas na nagsasabi na bawal mong kastiguhin yung mga siraulong ng mga mambabatas na yan. Diba? Wala namang batas na nagsasabi niyan. Tradition lang namin yan na nagrespetuhan kami, nagrespetuhan. Pero pagdating din sa mga congressman na mga makabayan, kahit kunting respeto, wala talaga ako. Ang nasa akin, gigil. Yeah. Gigil, hindi respeto. Dahil ang ginagawa na sa ating bayan ay sobra-sobra na. Sobrang panluloko. Hindi pa pwede yan. In-exploit nila yung natin, konstitusyon para to further their agenda. Claro. Hindi maganda yan. Tsaka sir, yung mambabatas na yan, maskara lang yon. Hindi sila talaga totoong mambabatas. Sila ay mga operatiba ng CPP, NPA, NDF na nasa loob ng Kongreso, hindi para ayusin ang ating bansa at i-represent ang Pilipino, kundi para isulong ang agenda ng CPP, NPA, NDF, ang teroristang organisasyon na yan. Ano pa? Tayo, no? Tayong galing ni Senator Bato. Karamihang Pilipino, no? Ay alam na natin na ganoon talaga yan, pero ewan ko bakit ganoon tayo helpless. Ganoon tayo helpless pagdating sa amendment ng konstitusyon para maayos yung party list na yan, hirap na hirap tayong isulong. Hirap na hirap tayong isulong. So, ewan ko, ano nang kinabukasan ng Pilipinas. Sir, pwede bang maaari bang gumawa ng batas na bawat elective official bago sila manunumpa sila at i-condemn nila ang CPP, NPA, NDF at itatakwil, renunciation, condemnation and renunciation. Kung hindi sila pwedeng tumakbo. Pwede siguro, tingnan natin. Wala tayong mapapulit na constitutional provision dyan. Titingnan natin. Thank you, sir. Maganda kung pwede ba yan. Sige, sir. Pero alam mo, yung basic oath lang nila na ginagawa is very clear yan na susundin nila ang saligang batas at ang lahat ng umiiral na batas. Nakalagay yan doon Di ba? Pero ang dami nila pinapayulit. And yet, nakakalusot sila. namamayagpag pa sila.